It's holiday season and I'm sure, kagaya ko, gusto nyo rin magpabongga ng handa for Noche Buena. Kaya naman today, I'm going to teach you how to set up a bonggang-bongga but easy to prepare grazing table. Trust me, napakadali lang gawin ito. Kasi 'di ba, pagka nakikita natin yung mga grazing table na yan sa mga handaan, sa mga bonggang celebrations, akala natin, uy, parang mahirap gawin, uy, parang sobrang mahal. Hindi naman. So first, i-check natin ang ating mga ingredients. Ito po, pwede niyong palitan ng type nyo, pwede kayong magdagdag, pwede po kayong magbawas dito sa mga to. Actually, most of these ingredients available sa aking pantry. Or kung wala, tumakbo ka sa local grocery store. So, meron tayo ditong bread. Ito ay pang breakfast ko actually. Cream cheese, olives, kung ano mang fresh herbs ang meron ka dyan. Wala kang fresh herbs, no problem. Dried fruits. Ito nga, nakakita ako ng figs na hindi ko pala nagagalaw. Ang tagal-tagal na sa cabinet. Crackers, cheeses, kung ano-anong klaseng cheese. And dito, meron tayong cucumber, fruits, seasonal fruits, berries, para makulay ang ating grazing table. And of course, hindi pwedeng mawala ang CDO holiday ham. May top choice this Christmas. Because it is made from 100% premium whole meat ham. O, diba? Super bongga. O, so, simulan na natin. So, syempre, para mas bongga ang iyong grazing table, kailangan, hindi lang naman yung nandyan na yung star natin, diba? The ham. Hindi lang yung maglalagay ka lang ng mga biskwit-biskwit dyan. Kailangan, meron ka ding medyo pinaghirapan mo. So, gagawa ako ng ham canapé. Super dali lang po nitong gawin. And masarap because we will use the CDO Holiday Pre-Sliced Ham. Ito po yon. So pagka tinignan mo, ayan o, pre-sliced na yan. Diba? Ang bongga. So lagay ko lang dyan. And then yung mga baget natin, pwede kang pumili ng gulay, vegetable of your choice. Pakitaan ko kayo ng isa. And I have here queso de bola, kung anong cheese ang meron ka dyan, yun ang gamitin mo. And mayonnaise. So, lagyan mo muna ng mayonnaise yung iyong baguette. So, ito, pwedeng parang bonding session ninyo ng family mo before Noche Buena. Yan, lagyan mo konting mayonnaise. Slice your cucumber. Ano ba uunahin natin? Unahin natin ng ham. So, one slice of the ham. Look how beautiful. And then, pwedeng yan ang unahin mo. Pwede namang cucumber din. Ako uunahin ko yung ham. Bakit? Kasi gusto ko yung manuot din yung flavor ng ham dun sa ating tinapay. And then, you get your cucumber, cheese. Parang dapat cheese muna. And then, meron ako ditong cherry tomatoes. Tapos, di ba, talagang nag-prepare ako. Kasi pag Noche Buena, di ba, gusto natin yung, hindi lang maganda sa picture eh. Gusto natin yung napapa-wow yung ating mga bisita, especially our family. Di ba, isaksak mo yan dyan. And then, dapat ito may angle. Just look at that. Isn't it bongga? Oh my God. Para bang nasa 5-star hotel. Pero napakadaling gawin. Super easy to prepare. Imagine, this ham from the freezer, tinoko lang overnight. And ngayon, gumagawa na ako ng bonggang-bonggang canapes.
like this. And another thing na pwede nyong idagdag sa inyong grazing table is this cheese with olives and sun-dried tomatoes. Ayan lang, shinala lang natin. Para lang may iba't ibang elements. 'Di ba? And lahat po yan, ternong-terno sa ham. O, kukuha lang silang ganyan. O, ay, 'di ba? Ang bongga! So, yan. So, now, I think we are ready to assemble our grazing table. Ayan na, since we are ready to assemble our grazing table, i-ready na natin ang ating centerpiece, ang ating CDO Holiday Ham. Imagine, nilabas ko lang po ito from the freezer kagabi, tino sa loob ng ref, and now, I'm ready to slice it. Ayan, yung glaze, huwag nyo pong itatapon yan. Ayan, bongga. Kitang-kita mo talaga na it's made from 100% premium whole meat ham. Okay, so lagay na natin dito sa ating platter. And now, let's glaze this with its sweet pineapple sauce. Bongga. So, ito, itabi mo lang to dyan sa isang tabi para mamaya, if they want more glaze, buhos ka lang. Oh my God, looks so festive. And lalagyan ko lang yan ng mga grapes sa gilid. Nalagyan dyan itong mini apples, bunch of grapes. You can put berries para festive. Kasi pag mga holiday, gusto natin is colorful. Diba? Isn't that bongga? So now, let's assemble our grazing table. First, it's very important na merong height. So ito, ilalagay natin dito sa gitna. But before that, these are what you call doilies. Nabibili lang po ito sa mga confectionery supply stores. Papel lang po ito. So in my case, ang napili kong pag-set upan ng grazing table ay dito sa ibabaw ng stove. Para yung ibang handa, dyan mo ilalagay. O, di ba? O, sabi mo, potluck. Akin ang grazing table, sa inyo yung mga ulam-ulam kung anik-anik. And then, so dito natin ilalagay ito. Sa gitna, this will be our centerpiece. Ipwesto mo na dyan. Or, may naisip ako. You can put more heights. Diba? And then, look at this nice Christmas tree. You can just put it there on the side. So, yung cheese, pwede mong ilagay ng diretso dyan. Or, pwede mo din ilagay sa parang platito. Since this is camembert cheese, ilalagay ko siya dito sa parang platito. And then, para may pa-effect tayo, lagyan mo ng fresh thyme. Maganda yan, may mga pa-effect. Para bongga. And then, pwede mo lagyan ng konting olive oil. Assorted dried fruits. Okay? If you can find fresh basil leaves, pwede ka din maglagay dito sa side. Another tip that I can give you, pwede mo i-microwave to para, di ba, nagdi-dip-dip na lang dyan. And then, let's put more cheeses here. Yung mga ginawa ko. Yung mga ginawa ko, muntik ko makalimutan yung mga ginawa natin kanina. Pinaghirapan natin. Diba? Muntik natin makalimutan. Siguro iikot ako dyan.
Ayan, 'di ba? Oh. So, it's very important, hindi mo ilalagay lahat diyan, ha? Magtabi ka ng konting nakatago kasi you might need to replenish. And eto, this is very important. Babalik na ako dun sa loob. Maglagay ka ng honey and jam. So this is just guava jam. Just put this one here. I have a nice honey. Lalagyan ng honey dito. Ayan, so you just put mga mini apples just to add color. And remember, as a general rule, when you're preparing a grazing table like this, everything has to be edible. Ayan na, presenting our grazing table! 'Di ba nakaka-proud? Look how beautiful. The colors, the textures, ang ating centerpiece na CDO Holiday Ham. Talagang magiging proud ka kasi hindi lang po ito magandang tignan, hindi lang magandang i-post sa Instagram, kung hindi, garantisadong masarap. So, tikman na natin. Bakit ang liit naman ng tong? Eh kasi 'di ba para hindi masira yung presentation. Halimbawa kasi, unang dalawang guest pa lang yung dumating o halimbawa ako yung guest na dumating, syempre kailangan yung medyo dahan-dahan ka sa pagkuha para yung mga susunod na dadating, mapicturan pa nila ng maayos. O dito ka kumuha sa bandang likod, 'di ba? Ganito ang pagkuha niya. And then, syempre, our CDO Holiday Ham, dito ko kukuha sa ilalim. Actually, gusto ko yung glaze. Nasa na yung glaze? Ayan, so pumitas tayo ng grapes. Lagyan mo ng sweet pineapple sauce. And baguette. Ganyan po yan. O, kukurot ka. Actually, isawsaw mo yung tinapay. Kanina ko pag ginagawa ito dun sa likod. Sausaw mo dun sa sweet pineapple sauce. Siyempre, mas masarap yan kung lalagyan mo ng ham. My gosh. For me, this is really perfect. I can taste the sweet pineapple sauce and the smoky flavor. My gosh, ang sarap. And this one, yung ginawa natin kanina, syempre, kailangan tanggalin mo muna yung walis ting-ting bago mo kagatin pa. So what are you waiting for? Try CDO Holiday Ham this Christmas. Come on and taste it!